Hindi po sakop ng Pangulo kung sino man po ang magsasampa ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Pero wala po ba siyang power na kausapin yung sa Kamara para naman maiwasan na ulit yung kagaya ng nangyari since parang yung impeachment against BP Sara last year, 2025, parang it's a failure impeachment. Failure impeachment. On our part, we cannot say that it's a failure impeachment. There's still an ongoing pending case before the Supreme Court. Well, anyway, muli sasabihin natin, ano man na mangyari po tungkol sa impeachment, yan naman po ay nasa jurisdiction po ng Kongreso at kung sino man po ang magsasampa ng kaso na yan ay hindi po makikialam ang Pangulo. But muli, ulit-ulitin natin, ang Pangulo po, ang nais po niya, managot. Ang dapat na managot. Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, during the holidays, hindi po tayo nakapag-briefing. So I think this is a good time to raise this question dahil nasa isip pa po siguro ng mga kababayan natin. Early December, nagbitaw po ang Pangulo ng statement very confidently na may mga mananagot at mga walang Merry Christmas sa mga kurakot. Lumipas po ang Pasko, ang nakakulong si Sara Diskaya. Ano ho ang tugon ng Pangulo dito na hindi ho yata nangyari yung kanyang ipinangako, may mga walang Merry Christmas? Ang binanggit po ng Pangulo doon sa kanyang report ay sa mga taong nabanggit niya, marami ang hindi magiging merry ang Christmas. Wala naman siyang binanggit kung sino ang pangalan. Pero tandaan natin, sa higit na 4 na buwan, may mga nakulong, may mga warrants of arrest na na-issue, may mga nagtago, mayroong nakikipag-usap at nagsisettle at ibinibigay, rather restitution, isinusole ang karamihan sa kanilang mga kickbacks na hindi naganap, never nangyari sa anumang administrasyon. Sa administrasyon lang po ni Pangulong Marcos nangyayari ang mga ito. Pag sabi po niya na mayroong mga taong hindi magiging merry ang Christmas, yung mga nakulong po, definitely, hindi naging merry ang Christmas. Pero hindi pa naman po natatapos ito. Kung meron pang inaabangan ng mga tao, meron din pong inaabangan ng Pangulo. Hinintay din po ang Pangulo ang mabilisang resolusyon na magbumula sa Ombudsman at sa DOJ. Kung lahat na maaaring sangkot ay matibay ang ebidensya at yun naman ang gusto ng Pangulo, due process ay inoobserba, hindi pa po natatapos ang termino ng Pangulo. Marami pa po ang mangyayari at magaganap. Let Narciso, DZRH. Yusek, pahabol lang. Yung ICI po, isa na lang ang miyembro ngayon. Mag-appoint pa ba si Presidente ng mga bago members or tapos na yung kanilang trabaho? Sa ngayon ay wala pa po tayong, hindi po tayo nabibigyan ng update kung magkakaroon po ng replacement. At sa kasalukuyan po ay nagtatrabaho pa rin po ang mga nasa ICI. At nandyan din po ang Ombudsman na nangako na magpapatuloy po sila at na nandyan po rin po pa rin ang enthusiasm na pabilisin ang pag-iimbestiga sa mga nasampahan na ng kaso. So, hindi naman po titigil. Kahit po sabihin natin na isa na lang ang miyembro ng ICI, nandiyan pa rin naman ang executive director, patuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. So, hindi po titigil sa pag-iimbestiga. Salamat, MPC. Balik sa iyo, Yusek Claire. Good news! Ito po ay para sa ating mga kapwa motorista mula kay Pangulong Marcos ang good news na ito. Upang pagaanin ang pamumuhay ng ating mga kababayan na gumagamit ng kanilang motorsiklo sa paghahanap buhay, libre na po ang registration ng mga custom-made top box at saddlebag na nakakabit sa kanilang mga sasakyan. Ayon sa Department of Transportation, sa pangunguna ni Acting Secretary Giovanni Lopez, tinanggal na ng Land Transportation Office ang 100 pesos registration fee sa bawat custom-made top box at saddlebag na ikinakabit sa mga motorsiklo. Pero nais pa rin ng Pangulo
na masiguro ang seguridad at kaligtasan ng mga riders. Kaya naman nilinaw ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao na bagamat libre ang registration fee sa pagkakabit ng mga top box at saddlebag, kinakailangan pa rin itong irehistro sa ahensya upang masiguro ang kanilang kaligtasan sa kalsada. Malaking katipirin ito sa mga rider na pangunahing gamit ang motorsiklo sa kanilang hanap buhay. Naaayon din ito sa 7-point policy agenda ng LTO na nakatutok sa pagtanggal ng mga hindi kinakailangang bayarin at pagpapagaan ng pasaning pinansyal ng mga motorcycle riders.